Huwag ka raw makialam, Junior, sa investigasyon. Sino bang may sabi niyan? Si Senator Lacson. Ako, marami pong nagtaka dito kay Senator Lacson. Mukhang tumodo na dahil dito naman sa sinasabing huwag daw makialam si Junior sa gagawing investigasyon. At dito po sa sinasabi ni Ted Filon na kung saan nabanggit po ang mga initials ng mga buhaya di umano, galing din daw kay Senator Lacson yan. Naku, sino-sino kaya yung 5 na sangkot di umano kaya kayang tanggalin o kaya kayang imbestigahan ni Junior yan? Kasama lang pala nila dyan. Sino-sino kaya yan? Ito, panoorin muna natin itong si Ted Filon tungkol po dyan sa napag-usapang may mga inilabas na initial di umano. Naku, malamang paldo ang mga to. Baka alam nyo kung sino-sino ito. O, ito ang video. Sino pa ho ang ating aasahan? Ombudsman ngayon na punong-puno na po. Ang kamay nila ngayon, nasa dami ho ng mga dapat na imbestigahan. At totoo ba ho na talagang dito wala sisinuhin? O kinakailangan ng isang independent talaga na komisyon para bubusisi po sa lahat ng ito sa dami po ng sangkot. Halimbawa, Ito na kami. Sige, halimbawa. Correct! yung sinasabi ng mga cabinet secretaries daw, na may mga initials, 5 daw po ito. Sabi mismo din po ni Senator Ping Lacson, 5. Okay, may mga initial na binabanggit. Yung isa po tumatanggi nga kasi PS na sinasabi, Executive Secretary. Pero sabi po ni Lucas Bersamin, hindi ako yan ha. Huwag kayong dadamay ng dadamay dyan. Sino ha? Mag-deny na. Okay? Oo, yes, sir. Sige, tanggapin natin po mga kapatid na talagang may tututulpot ko kontra dyan kapag po nabanggit ang mga pangalan o maging initial. Pero may isa, yung SAP na sinasabi, SAP, mga kapatid, na isa ho doon sa mga cabinet officials daw po na meron siyang allocable, may sarili siyang pondo sa DPWH project for 2025. At ito ho, patikim lang ito, mga kapatid, natin pong usapan na SAP. Kung iisipin mo, ano ang alam ko, SOP. Oo, yun na nga. SAP stands for what? Pwedeng Special Assistant to the President. SAP. Tama. Pwede rin pong Secretary Amena. Pangandaman. Pwede rin SAP natin. Pwede rin gano'n? Oo, pwede rin ganun. SAP nga. Oo, ngayon ko lang naisip. Ay, sa tingin nyo, sino kaya yung mga initial na yan? Pero kung totoo man yan, lalo na itong si Senator Lacson, biglang tumapang Ito yung mga ganito na dapat noon pa ginagawa nila. Bakit kaya? May mga nagko-comment dyan. Ay, simula na yan dahil negative 3 na daw. Kaya magsisimula ng magbabaliktaran. Hindi naman siguro. Baka naman itong si Senator Lacson ay talagang marami nang alam yan. At gusto niyang ilabas isa-isa yan. Ito lang naman ay sa balita, ayon lang naman dito sa isang senador na kung saan siya naman ang nag-iingay ngayon na wag naman daw sanang makialam si Junior sa gagawing investigasyon, lalo na mukhang nasa paligid lang niya itong mga buhaya. Siguro naman alam niya kung sino-sino yan. Bakit hindi niya kayang tanggalin dyan? Unahin na niya yung pinsan niya kasi yan talaga ang inaabangan ng taong bayan. Kung kaya niyang parusahan o kaya niyang ipakulong yan. Dito sa balita po, huwag kang makialam sa investigasyon. Ayun po yan kay Senator Ping Lacson di Amanao. Tila nagbago ang ihip ng hangin nang manawagan si Senator Panfilo Ping Lacson kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umiwas o manatiling hands-off sa mga kasalukuyang investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects ng DPWH. Dapat si Auntie Claire pagsabihan din, di ba? Si Auntie Claire naman yung nag-iingay dyan. Si Auntie Claire nga daw ang nagiging dahilan kaya nag-negative 3 na yan. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Lacson na bagamat natural umanong may personalidad o political na ugnayan ang isang pangulo, hindi ito dapat maging hadlang sa pananagutan kapag may malinaw na kasalanan laban sa taong bayan. Ibang-iba na si Senator Lacson ngayon Mukhang pinapabilib na tayo Anong meron kaya? Sana tuloy-tuloy yan, Senator Ping Lacson, yung ginagawa mo. Kasi yan ang gusto ng karamihan ngayon. Dagdag pa ng senador, kapag nakialam ang Pangulo sa proseso,
maaari itong magbunga ng pagdududa sa integridad ng investigasyon at magpapalakas ng hinala ng favoritism o selective justice. Nako, ito talaga ang katotohanan. Nauna ring inamin ni Lacson na may agam-agam siya kung nagiging patas ang pagpili kung sino ang iniimbestigahan o pinapanagot kaugnay ng bilyon-bilyong pisong flood control funds. Patuloy na binabantayan ng publiko. Yang sa flood control projects na yan, dapat huwag talaga kalimutan yan kasi ang nangyayari ngayon, may issue dito, may issue doon, may issue doon, tapos minsan sa Duterte na naman. Pero itong tungkol sa flood control projects na dating pinagyayabang ni Junior sa zona niya, bandang huli, wala pala, may ghost project pa. At ang sabi, may mananagot bagong magpasko. Ngayon na naman, sa bagong taon na naman ang sinasabi nila. Nako, puro na lang kayo pasa. Gawin nyo na lang, kaysa nauna yung pagmamayabang. Kayo lang din mapahiya. Kung sino man yung binanggit ni Ted Filon na mga initial na yan, sino ang dapat nagpagpaimbestiga dyan? Dapat yung mahal nating Pangulo. Dahil ayaw niya sa korupsyon, di ba? Panagutin niya at makinig siya sa gusto ng taong bayan. Hindi naman pwedeng puro pangako lang. Pasa ka naman. Yan, dito na lang. Thank you. Bye-bye.